dati pa. Kaya sabi ko, baka hanggang load na lang ka ako, hanggang tingin na lang. Ano yan eh, fuel for the soul natin mga lalaki. Minsan kung ano mahiligan, big bike, di ba? Motor. Sa motor. Oo, yan, ganyan. Actually, sir, ako, ano ako, mekaniko kasi, motor. Ganun. Okay. 4-stroke? Oo. Ano po lahat? Boat. Pwede natin sila. Hindi, ano naman ako, collector ako ng 2-stroke. Dami kong 2-stroke, sir. Nasa 80 piraso, yung mga Honda Dio, Jag, ganun. Nagkakarga ka rin. Nagkakarga rin kami. Kaso pagka mga karga, siyempre highly maintenance kasi yun. Pinapayuan naman namin yung mga customer na nagpapakarga. Kung pagdating sa airsoft, ako yung lalapitan ni sir. Pero pagdating sa motor, putya siya yung, ano niya yun, linyada niya yun. Okay mga airsoft, 2011. Siguro nakita ni, actually hindi naman ito yung talagang unit niya, no? Pero dito siya nag-come up kasi 2011 din to. Actually, sir, blame ko gabi, kahapon to. Yung upgraded versus the not upgraded. Bilhin ko to kahapon. Pwede mong panoorin din niya para makita mo rin kung ano yung kapasidad nitong unit na kinuha mo. May anak mo na, sir? Meron po. Lalaki? Lalaki po yung panganay. Malikot? 18 na. Masasabihan na. Okay. So, ayun, iwas na lang siguro sa mga bata, ha? Kasi pag binilikot, minsan nakakasira eh. Kahapon kasi tumawag yung bumili sa akin na baril nung anak niya yung TV nila. Sabi nga rin, bad trip, sinisisi pa ako. Mag-New Year raw silang warak yung TV nila. Nag-blank screen. Ayun. Anyway, sir, itong unit mo, 2011, ay, by the way, ano pangalan ulit, sir? Jonathan po, sir. Sir Jonathan, hello, sir. Hello po. Baka gusto mong i-shoutout si Mrs. kasi pinayagan ka na. Shoutout po. Ayun. Okay. Sige, punta na tayo rito. Itong unit mo, sir, is a 2011 Hi-Capa. Okay. Out of the box, upgraded na po siya. Naka-optic na. Front, rear, at saka naka-magwell na. Actually, kasya yan sa light. Kung sakaling gusto mo. Nailipat, yan. Tapos, internals, yung in-upgrade naman namin dito is fixed outer barrel. Meron siyang kalog, kaunting-konti, minimal. Fine-tuning, trigger job, hindi siya naka-hammer pad. Pero mamaya, sir, i-upgrade ko, ha? Sandali lang naman yan. Okay, yun. Itong unit na to, gagamitin mo na lang. Pero, tulad ng diniscuss ko kanina, hindi siya pwede sa CO2. Ito lang ang iwasan mo. At saka hindi rin siya pwede sa number 14. Pang 12 kg siya. Don't worry about dun sa issue na yan, yung 12 kg. Baka kasi isipin mo na mahina siya. Hindi siya mahina, sir. Kayang-kaya niyang tapatan yung mga malalakas. Yun nga lang, hanggang 12 lang talaga siya. Kung yung ibang unit, kukuha ng lakas sa gas, itong unit na to, kukuha siya ng lakas doon sa internals niya, yung nakakarga sa kanya. Yun lang naman ang ron. Baka kasi, yung mga airsoft, yung iba kasi, ang iniisip, naku, mahina yung unit ko kasi pang 12 kg lang. Hindi po totoo yun. Meron pong mga unit na hindi niya kailangan mag 12 kg para mapantayan niya yung 14 kg. Sabihin na natin advantage yung pwede yung unit mo sa 14, pero kaya na rin tumapat po once na na-upgrade naman na po. May maintenance po na ginagawa, sir. Siya yung patawag na silo. Number 1, kailangan mong i-silicone oil yung mga valve. Ito ang tawag dito output valve. Ito yung pinapalo ng hammer. Kondisyonin mo yung gas ko. Pinapalo ng hammer para mag-release siya ng air. Kailangan pa silicone oil. Pati ito naman inlet valve. Dito naman, sir, pumapasok yung hangin. Okay? Lagyan po natin, sir. Okay? Tapos lagyan rin po natin to. Press natin yung valve. Pindutin mo para naka-open. Saka mo siya i-spray. Pansinin mo yung oil, sir. Pumasok.
Pag hindi mo siya pinindot, sir, ang tendency yung oil nandyan lang. Pag tinaob natin, tutulo lang. Okay? So, di dalawa ang i-sprayan sa magazine. Sa unit naman tayo, sir. Kasa, ilak to manual. Okay? Ngayon, isprayan natin dyan, sir. Tapos, sprayan din natin dito, sir. Yan. Kaya natin ini-sprayan dito, sir. Pag hindi mo kasi ini-sprayan, ang tendency, mabibilog to yung kumakawit. So, himbis na letter L, magiging letter C. Eventually, mabibilog. Pagtagal, pumuputok ka, hindi na siya nag-open slide. Oo, kasi bilog na siya, hindi na kumakawit. Tapos, pag i-release mo to, wag mong ibababa to, hatakin. Ganun din, mapupudpud. Ang gawin mo, pull back, baba mo. Ayan, ganun, sir, ha? Wag niyo pong ibababang ganun kasi pansinin mo to, mabibilog siya. Diyan siya kasi kumakawit. Okay? Tapos, before I proceed, ang unit lifetime warranty, nagka-problema, 1 taon, 2 taon mula ngayon, sir, wag ka mag-alinlangan, dalhin sa amin. Yung unit, every 3 months, libre yung PMS, general cleaning, lubrication, libre lahat yon. Ang pakiusap ko lang, wag ka lang tamarin na dalhin dito. Libre yon, sir, ha? Tapos, ang bala po, 0.20. Ito po, super long range, 30 meters, 40 meters, kaya niya. Ang downside nito, sir, yung hangin. Pag may hangin, nagwawabol siya. Pag mahangin ang paligid, step up ka. Gamit ka ng 0.25. Pag 0.25 ang gamit mo, diretso to. Kasi mas mabigat. Downside lang nito, yung kayang abutin nito, hindi niya, medyo maiksi siya ng bahagya. Pero diretso siya. Ngayon, fatal and damage, mas bumibigat ang bala, mas tumalakas. Mas masakit, mas mahagdi. Ayan, ito. Hindi naman ibig sabihin, ito yung inisyo ko sa yung bala, hanggang dito ka na lang. Dahil itong unit mo, upgraded, kakayanin nito kahit hanggang 0.30. Pero hindi ko na magagarantya kung mas mabigat pa doon. Pero hanggang 0.30, kakayanin niya. 10 meters, kaya pa nun. 15 meters, baka kaya pa. Okay? Ibig ko lang sabihin, halimbawa naubos to. Pwede kang mag-try bumili ng 0.30. Ganun. Or stay ka sa 0.25. Nilalaro-laro mo lang. Kasi medyo mabigat din ang presyo ng Pwede kong bumili sa inyo, sir. Pwede naman, sir. Kaya lang, for now, dito ka muna. Kumbaga, ubusin mo muna. Para na rin sabihin na rin natin, sir, parang break-in period. After mo maubos to, di pwede ka nang sumundot-sundot ng 0.30. Mas malakas na yun. Okay? Ngayon, sige, ito na. Nilagyan na po natin to ng gas, ng oil. Maglalagay naman po tayo bala. Ayan, mapapansin mo, gamit kong bala. 0.30. Oo. 0.30. Ito, 0.20. Ito pang chrono namin. Ito, 0.30. Ito yung ginagamit kong bala. Atakin natin ito pababa, sir. Iwasan lang po, sir, na mabitawan kasi baka mabasag po ito. Iwasan rin po na malaglag na ito ang tatama kasi delikado po ito. Once na nabasag po ito, mahirap pong humanap nito, maglit. The only remedy for that is magpapalit na po ng buong magazine. Pero on some cases, nagagawa naman namin ng paraan to kasi meron akong mga surplus unit na pwedeng pagkatayan, ilalagay dito. Ayan. Basta mag-fit, walang problema. Okay, so maglagay po tayo ng bala. Hatakin po ito pababa. Iwasan lang mabitawan. Para safety tayo, hatak. Ilagay mo yung right thumb mo rito. Para kung mabitawan, siya yung sasalasan. Diretso all the way. Dito. Dito po ilalagay. May si sir. May shop ka na motor, sir. Galan. Meron po, may ginagawa niyo. Di kilala mo yung mga barsyal ng Bukawi. Hindi, sir. Hindi ka, no? Okay. Sa bagay, other side ka pala eh. Lulumboy ka, no? Lulumboy. Okay. Ito, sir. Dito po.
Lalagyan po natin bala, ha? Dito po ilalagay, wag po dito, wag dito, dito po sa part na maluwang, nakapansin mo sir? Ayan. Pump lang po tayo. Okay. Mga ka-airsoft, tignan nyo yung nangyayari minsan pag naglalagay tayong bala. Napansin mo sir? Bungi-bungi, di ba sir? Pag ganyan bungi-bungi, kakalugin sideways yan. Mas maganda pag ganyan kasi solid yung bala, walang ampaw, at saka hindi magmi-misfeeding or hindi magkakaroon ng BB jam, no? Kaya kalugin sideways pag bungi-bungi para naka-align. Dapat left, right, left, right, left, right. Okay? Yan. Edi, sir, hindi ko naman masyado pupunuin. Sige, sir. Maximum rounds po ng magazine natin is 27 rounds. Pero tulad yan, hindi ko na ganang pino. Ay! Yung nga pala, 27 rounds ang maximum. Ang recommended is 20 to 23 rounds para may allowance pa rin yung spring. Ngayon sir, maglagay tayong gas. Sa paglalagay ng gas, ayan, number 12, mga ka-airsoft pa. Ayan, number 12. Sa paglalagay ng gas, always upside down. Kailangan sir, nakasentro, nakagitna. Tapos, press down na yan. Okay sir, press down. Oops. Hala, sira yata itong nozzle ko. O, kailangan natin lagyan ng o-ring dito. Sige, hindi, i-upgrade ko lang. Dali yun lang, sir. Hmm? One, two. Yun. Okay. Wala na akong gas ha. Nakita niyo yung ginawa ko mga ka-airsoft, no? So, yung kaninang way ng paggagas, may sumisingaw. Hindi tama yun na may sumisingaw. Dapat ganitong itsura niyan. Walang sumisingaw, silyado. Ngayon, naglagay ako ng o-ring para mas maging silyado siya, sir. Kung sakasakali, PM nyo ako kung kailangan nyo yung o-ring, meron akong solusyon kung saan makakakuha ng o-ring na maliit pa sa isang butil ng paminta. Mas maliit ka. Yes, sir. Ayun. Pero pag katulad yan, halimbawa lang, after mga isang taon, yung o-ring nasira, dalhin mo lang sa amin, didrill lang yan. Okay, sir? O di, okay na, sir. May gas na, may bala na rin. Meron ng oil. Magpa-fire ka na, sir. Pasok. Malakas, mga ka-airsoft pa. Malakas. Huwag itutulak kasi hindi maglalak yan. Malakas. Okay, then kasa. Ready to fire. Okay, merong beaver tail. You need to press this with your palm. Tapos, merong ambidextrous. Ayan na, safe. Ayan na. Kung kanan ka, kawit-kawit. Kung kaliwete ka, ganun din. Kawit-kawit lang, oh. Napakadali lang. Iwasan lang na mapindot to while firing kasi babagsak ang magazine. Nakaangat kasi yan, no? So, yan na optic. Firing ang bossing natin. Okay? So, unsafe na lang, sir. Look, okay yung target. Firing! Okay, open slide. Yan, release magazine. Yan, rest. Yun. Okay. Meron lang ako napansin sa unit. Mukhang meron lang akong kailangan higpitan. The half-up rubber. Kailangan kong i-adjust lang ng mga airsoft na meron na kasi ako nakitang tumulong bala. No? So, pag ganon, mag-a-adjust lang kayo ng half-up rubber clockwise. Okay? Nakaayon sa galaw ng relos. Adjust para makita natin. Meron kasi ako nakita tumulo na bala. No? So, tignan natin.
Yun ang ano naman, isang kagandahan. Pag, halimbawa, bumili kayo, tapos na-timingan nyo ako. Pag naobserbahan ko na yung unit, merong something na kailangan itono or i-adjust ko right away. No? Kumbaga, hindi ko napapaalisin yung customer ng walang nangyayaring matino. Wala na, mga ka-airsoft, walang tumutulong. Kanina kasi, nakita ko may tumulong parang 2 bala eh. O, yan. Ngayon, wala na. Wala. O, wala. Okay, yun. Yun lang naman yun. Napakasimple lang nun, no? Kaya lang, hindi naman sa ipinagdadamot ko yung impormasyon. Meron kasi mga tao na hindi talaga totally nakakaintindi dun sa internals. Baka pag ipina-adjust ko sa inyo, hindi nyo magawa ng tama, mas lalong masira yung unit. Kaya, mas gusto ko kung ako mag-a-adjust or, halimbawa kung nasa malayong lugar ka, na negative na makapunta ka rito, through video call, huwag kayong tama rin, no? Pag napansin nyo may kakaiba sa unit ninyo, tawag agad, di ba? Para ma-i-address natin kaagad yung problema at hindi na lumala pa. Okay? So, release. Then, ito, common mistake yung nangyari kagabi doon sa client ko. So, pagkaubos ng bala, hindi niya nirelease ang magazine. Nirelease niya to. Okay? So, nung ire-rest niya na to, puputok. Kaya, wag natin gawin yon. Pag ubos ng bala, release magazine first, then the slide, then saan natin i-rest to. Hindi siya puputok. Then, pwede na ipasok to. Hindi puputok yan. Okay? Ayun. So, unit natin ka-airsoft. Pangalan again, sir? Jonathan? Sir Jonathan, maraming salamat, sir. Happy New Year sa iyo, sir. Happy New Year, sir. Yes, sir. Ayan, napakaganda mga airsoft. The 2011 5.1 high kappa. Okay? Thank you po. Mamaya kita-kits po tayo sa ating daily review and box. Meron po tayong i-re-review na rifle para sa ating airsoft going Ilocos Norte. Thank you po.